kung saan binabaka ang filosofiya na hindi lang tayo dapat sincere, dapat tayo ay totoong ligtas. Isa sa malaking problema kung bakit hindi nagiging malusog ang iglesia ay ang pagkakaroon ng mali o mahinang pagkaunawa sa theology ng conversion, kagaya na lamang ng kaligtasan. Kung tatanungin natin ang maraming mananampalataya kung ano ang gospel, iba't iba ang kasagutan nila. At marahil, ang iba ay mali din ang maisasagot kung ano ang gospel. Katulad din yan ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Saan nga ba tayo dapat maligtas? Baka sasabihin ng iba na dahil kay Jesus, nagkaroon ng purpose o direksyon ng buhay nila. Ang iba naman ay marahil magsasabi na maliligtas sila sa karamdaman o papagalingin sila ni Jesus o sa masamang pamumuhay o makakaahon sa mga utang, sa kahirapan, sa maraming kabiguan at kung ano pang kapalpakan ng ating buhay. Tama naman isa rin yun sa bahagi na inahope ng ating heart, na maahon tayo doon sa mga ganong kalagayan. At opo, bahagi ang mga iyan at kaya ni Jesus gawin ang mga yan. Pero may higit pa po doon. As a matter of fact, mga bunga at bonus na lamang ang mga bagay na binanggit ko. Isa pa, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay applicable ito sa atin. Kaya kung ito ang basihan ng ating pananampalataya, ay magkakaroon nga tayo ng mga maling expectations and assumptions tungkol sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, marahil narinig nyo na po ito, kapag sumasampalataya ka kay Jesus, magiging matagumpay o magiging maginhawa ang buhay mo. May magandang plano sa iyo ang Diyos. Tutuparin niya ang lahat ng mga pangarap mo. Sa unang dinig ay mukhang tama at sa unang dinig ay gustong-gusto natin. Nakakaingganya pero yan po ay halimbawa ng mababaw at pinapayat na gospel o ebanghelyo. Kapag ganyan ang ating pagkaunawa at ganyan din ang tinuturo natin sa mga taong inaabot natin, magkakaproblema po tayo. Hindi tayo malay na lumilikha na pala tayo ng mga false converts. At hindi tayo magtataka, isang araw ay mapupuno ang church natin ng maraming mga miyembro na nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi naman nakikita sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Nagsasabi silang Kristiyano, pero wala naman silang pag-ibig kay Jesus. Hindi sila handang limutin ang kanilang mga sarili. Sinasabi nilang Kristiyano daw sila, pero wala silang interes sa mga espiritual na bagay. Pero sincere naman sila nung nagpasya sila na susunod sila kay Jesus. Pero baka mali ang kanilang motibo at pagkaunawa. Baka interesado lang sila sa mga panandalian at material na bagay na maaring malunasan kapag ipinagkatiwala nila ang buhay nila kay Jesus. Interesado lamang sila sa maari nilang mapakinabangan. Pero hindi nila lubusang nauunawaan kung saan nga ba nais ni Jesus na iligtas sila. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na daw po ang pinakakaawa-awa sa lahat ng tao. Kaya at some point, kung may mga puntos po, baka isipin yung basic na o paulit-ulit na itong imimensahe namin. Dahil ito'y familiar na sa atin, ilang beses na nadadaanan, at parang ayaw mo nang marinig. Pero hello, this is a major doctrine. Ang ating kaligtasan ay dapat malinaw sa atin. Dapat araw-araw itong itinuturo. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili natin. Kailangan nating ipaalala ito to the point na sa ulo na natin by heart at gets na natin. Kaya ngayon pong umaga, we will major the major.
Dapat itong maging napakalinaw sa atin para magagawa rin nating ituro ang mga katotohanan ito ng may buong katapatan sa iba. Saan nga ba tayo dapat na maligtas? Una po, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ganito po ang sabi sa Roma chapter 5 verse 12. Makibukas po kayo sa akin sa Roma chapter 5 verse 12. Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang isang tao po na tinutukoy doon ay walang iba kundi si Adan. Ang unang taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos na sumuway sa pinag-uutos ni Yahweh na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Dahil doon, sa kanyang pagsuway, nawala ang kanyang orihinal na katuwiran at sila ng kanyang asawa, si Eva. At lahat ng mga anak hanggang sa pinakahuling kaapu-apuhan ay napasailalim sa kapangyarihan, sumpa, karumihan at sumbat ng kasalanan. Ang ganda po sana or mas mabuti po sana ang mundo natin ngayon kung hindi sila sumuway. Isipin po ninyo ang mundong walang kasalanan. Napakaganda. Kung hindi lamang sila sumuway, what a better world it would have been. At nakakabad trip pong isipin, pero totoo ang sinasabi ng talata, na mula sa kanila ay pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, ang kasalanan nila ay automatic na kasalanan na din natin. Lahat ay nagkasala. Yan po ang bad news. Wala pa man tayong ginagawa, the moment we were conceived at ipinanganak, nakadikit na sa atin ang sumpa ng pagiging makasalanan. Sabi nga ni David sa awit, siya ay pinaglihi sa kasalanan. At ganun din po tayo. Lahat tayo ay pinaglihi sa kasalanan. Nakakainis po, di ba, na sa lahat ng pwedeng ipamana, ay kasalanan pa. Kasalanan pa at sumpa ang nakuha natin. Instead ng mga mabubuting bagay, ay ganun pa ang naipamana sa atin ni Adan at ni Eva. Mauunawaan natin how powerful sin is, that it reaches and stains all generation. Makapangyarihan ng kasalanan, yung kamandag ng kasalanan, na hindi lang tumigil doon sa henerasyon ni Adan at Eva, kundi hanggang sa kahuli-hulihan. Hanggang ngayon umaabot po yung kasalanan. At pagkatapos ng henerasyon natin ay ganun din po. Kaya ganun makapangyarihan ang kasalanan. Ang coverage ng salitang sangkatauhan ay hindi lamang ang lahat ng tao during the Old Testament. Pero it all includes all generations. Pasa-pasaw kahit ayaw pa natin. Narinig nyo na po siguro yung mga generational curse o lineage curse. Isang sumpa na naipapasa sa salinlahi ng isang ninuno na tumanggap ng sumpa. Kaya po nagkakaroon ng mga pattern na broken family. Na parang sa bawat henerasyon ng pamilya ay sira ang kanilang pamilya. May pattern na mga maagang nababalo. Pattern ng homosexual tendencies. Pattern ng specific na sakit. At pattern ng mga broken family and early or teenage pregnancy. At marami pa pong iba. Ganun po yung mga generational curse. At naniniwala po tayo na ang ganitong mga generational curses ay pwede pong maputol sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at ng kanyang sakripisyo sa krus. Pero ang pinakamakapangyarihang generational curse na meron tayong lahat ay ang kasalanan. Ang kasalanan na pumasok sa sanlibutan dahil kay Adan at Eva. Hindi ito ang isang uri ng sumpa na pwedeng maputol at hindi na maipasa pa sa mga susunod na henerasyon.
Kahit manampalataya na ang mga magulang, ang kasalanan ay naipapasa pa rin sa mga nagiging anak nila. Kaya nga ang pananampalataya ay palaging personal. Kaya hindi pwedeng yung pananampalataya ng magulang mo, ayun na rin ang makakapagligtas sa'yo. Ang totoo po, kahit tayo'y naging mga Kristiyano na, mananatili pa rin sa atin ang mga makasalanang pagnanasa na gawa ng kasalanang nananahan sa ating katawang makalaman. For the rest of our lives. Napaka bad news po Dito sa makasalanang kalikasan na ito, kailangang mailigtas ang tao. Kung hindi po, ang normal tendency ng tao ay lalo pang magpakasama ng magpakasama. Try po nating evaluate ang mga sarili natin. Gaano ka kaya kakasama ngayon? Kung hindi ka naging Kristiyano at kung hindi ka pinagharian ng banal na Espiritu, siguradong mas masama ka pa kesa ngayon. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. This is exactly what happens when sin reigns. Kapag kasalanan ang umaalipin sa atin, patuloy tayong magpapakasama. Hanggang sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasabi, nararamdaman ay pawang kasamaan. Nagiging natural na ang paggawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Gaya ng mga laganap na ngayon, nanonormalize na ang sin. Sineselebrate na ang sin, pinaparada pa yan. Minsan, sa panlabas ay aakalain nating may kaunting liwanag ng kabutihan ang mga ginagawa natin. Pero kung sisiya sa atin ang kalooban at motibo, ay mapapatunayang maruming basahan nga kahit ang mga ipinagmamalaki nating mabubuting gawa. Remember, kung walang pananampalataya, hindi daw po malulugod ang Diyos kahit ano pang pakulo o hirit natin para ma-please siya. Dahil sa pagiging makasalanan, wala tayong kakayanang gumawa ng solid na kabutihan o purong kabutihan. Subukan man natin, tiyak na ang hangarin ay masama o hindi kaya'y makasarili. Ang mas nakakalungkot ay yung verse 6 dun sa binasa kong talata sa Genesis, na dahil sa kasamaan, dulot ng kasalanan, ang Diyos who created us in His image, perfully and wonderfully, regretted and felt sorry for creating us. Imagine niyo po, ang Diyos ay niregret niya ang pagkalikha sa tao. At ang ibig sabihin po ba na nagkamali ang Diyos sa kanyang pasya, na naglikha pa siya ng tao? Hindi po. Ang original word sa regret na ginamit sa talata ay yin-nahem. Yin-nahem, na ang ibig sabihin ay feeling of pain, feeling of sadness and unhappiness. Isang damdamin na pwedeng maramdaman ng isang ina kapag halimbawa ay pinapaturukan niya o may siniswerehan ang kanyang anak, hindi ba't siya'y nalulungkot din kapag nasasaktan ang kanyang anak? Pero ibig sabihin ba nun, mali ang kanyang pasya na ipagamot ang kanyang anak? Ganon din daw po ang nararamdaman na kalungkutan ni Yahweh. Hindi ito dahil nagkamali siya sa kanyang pasya. Ang totoo ay He was unhappy na dahil sa kasalanan, kung hindi tayo ililigtas, magte-take over at take control ito sa buong sangkatauhan. Magpapakasama ng magpapakasama. Kagaya noon na si Noe na lamang ang tanging matuwid sa kanyang paningin. Dahil alam ng Diyos na ito ang pinakamalaking problema ng tao at sa ating sarili ay wala tayong magagawa para baguhin o burahin. Dito tayo unang kailangang maligtas. Hindi sa kahirapan, hindi sa utang, hindi sa kalungkutan, hindi sa kawalan ng kahulugan o purpose, kundi sa kasalanan.
Diyan po tayo unang-unang dapat maligtas. At yun ang pinakakailangan natin, ang maligtas sa kasalanan. Jesus had to die para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Lahat ng iba pang nasa isip natin ay bunga na lamang ng kanyang pagliligtas na ginawa ni Jesus sa atin mula sa bitag ng kasalanan. Yung mga paghihirap natin sa buhay na ito, physically at spiritually, hindi ba ang lahat ng ito ay dahil sa kasalanan? Kaya kung ang tao ay lumaya dito, tiyak na susunod din ang pagsasaayos ng ating mga buhay dahil nasolve na po ang ugat ng problema. Di ba po pag ugat na ang ating sinolve, kasunod na nun ang ibang bagay. Kailangan nating maunawaan ang kapangyarihan at kapangitan ng kasalanan at maunawaan na kailangan nating mailigtas dito. Dahil una, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang tendency nga natin ay magpakasama pa ng magpakasama. At pangalawa po, magpapakasama lang tayo to the worst extent possible kung hindi tayo ililigtas ni Jesus. Kahabag-habag po talaga tayo. Kailangan nating kamuhian ng kasalanan at huwag po nating pagagaanin para lamang maidahilan tayo sa ating mga kasamaan. Di ba po, ina-justify pa natin yun sa ating mga isip na parang hindi naman ito sobrang grabing kasalanan. Wala naman akong naaagrabyadong tao. Ang kasalanan ay kasalanan. Huwag din po nating bobolahin ang ibang tao sa pag-aakalang iyon ang makakapagpadala sa kanila sa church. Huwag nating lolokohin ang ating sarili. Ganon din ang iba. Ang kasalanan ay pangit, hindi dapat kinokonsinte. Hindi ni-normalize, hindi ginagawang pet o inaalagaan. Paano natin yun gagawin? Sa atin po ay tunay na imposible at mahirap. Pero sa Diyos, kaya po. Kaya nga po merong sanctification na sinasabi. Hindi man po biglaan, minsan mabagal pero may kasiguraduhan. Kapag kayang managumpay, at ang makagagawa lamang nito ay ang mga tunay na inaring anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ni Jesus. Ang pagtubos ni Jesus sa atin sa hatol dahil sa kasalanan at ang pagwasak ng makasalanang kalikasan ay minsanan at bigla ang nangyari noong oras na sumampalataya tayo. Ano daw po? Ang pagtubos po sa atin ni Jesus sa hatol dahil sa kasalanan at ang pagwasak niya sa ating makasalanang kalikasan ay minsanan at bigla ang nangyari noong oras na tayo ay sumampalataya. Pero ang pagpapatuloy na pagpapabanal at pagbabago sa ating buhay ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na nangyayari sa habang buhay. Mababasa po natin sa unang Juan chapter 3 verse 6. Unang Juan chapter 3 verse 6. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakikilala man sa kanya. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Maari pong hanggang ngayon ay may battles pa tayo na hindi pa napapagtagumpayan. May mga struggle pa tayo sa mga ilang kasalanan natin. Totoo po yan, dahil nga ang sanctification o pagpapabanal is a process that will take time. Hindi yun biglaan. Failures are possible, pero wag niyo pong iisipin na dahil nga nasa katawan pa tayo na panlupa o makasalanang katawan, ay okay lang magkasala. Mali po. Minsan ina-justify natin na normal naman na ito, ginagawa naman na ito ng iba. Ayan ang malaking kasinungalingan ng mundong ito.
Ang biyaya po ng Diyos ay hindi lisensya para magkasala. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para magkasala. Ang mga gumagawa ng kasalanan without remorse or conviction ay hindi talaga kilala si Kristo. Hindi talaga nila nauunawaan ang ginawa niya. Hindi pa siya totoong nabuborn again. Mabigat man pong sabihin at pakinggan, pero kailangan para hindi mabuhay ang mga false hopes natin. Para hindi mabuhay ang mga false hope ng mga nag-aakalang ligtas sila o Kristiyano na sila, gayong may dapat pa silang ipagbuno sa Diyos. Kaya sabi sa verse 7, huwag kayong palinlang. Pakisabi nga po sa inyong katabi, huwag kang palinlang. Iniligtas na tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan, kaya wala na tayong dahilan para mapaalipin pa dito. Iniligtas na tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan, kaya wala ka na dapat dahilan para maging alipin pa nito. Sabi naman po sa verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Namnamin niyo po yun. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos, at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Sana hindi ito dumating sa legalistic way, but instead, mas lalong napoprotektahan o napapagtibay ang ating identity bilang mga anak ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos, hindi tayo susunod dahil iniutos niya, kundi dahil sumasa atin ang banal na Espiritu na makagagawa ng mga hindi natin kaya o ninanasa man lamang noon. I hope we're doing it because we want our Father to be happy. Dahil mahal natin siya. Ayaw nating maramdaman niya yung unang naramdaman niya nung panahon ni Noe, na sobrang nalungkot na nilikha niya pa ang tao. We are not expected to be perfect. Hindi daw po tayo inaasahan na maging perfect, but to be changed, to be transformed, to be more like Christ, or to be Christ-like. Kaya nga ang conversion, may na-convert. Kaya nga po yung word na conversion, ang root word po na i-convert. May na-convert, may nababago. Okay lang po kahit mabagal, pero hindi pwedeng wala. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang na kahit mabagal, pero hindi pwedeng walang magbago. Ang taong hindi nagbago from inside out ay hindi talaga sa Diyos. Pero ang tunay na naligtas na sa kasalanan ay hindi maaring hindi magbabago. Dahil nananahan na sa Kanya ang banal na Espiritu. Pangalawa po, saan tayo iniligtas? Mula sa poot ng Diyos. Basahin po natin sa Efeso chapter 2 verse 3. Efeso chapter 2 verse 3. Ganito po ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Sabi ng Bible, real talk lamang po. Ang totoo, tayong lahat. Dati po, kung tayo ngayon ay Kristiyano na, tayong lahat ay namumuhay din sa kasalanan. Yun ang likas sa atin ay. Bago tayo makakilala kay Jesus, tayo ay walang pinagkaiba sa ibang tao. Naka-incline tayo sa paggawa ng masama. Wag na wag mong iisipin na naligtas ka dahil very good ka. O dahil may katangian kang distinct sa iba. Wag mong iisipin na dahil mabait ka o gumawa ka ng kabutihan.
Pero sa usapin po ng salvation at conversion, walang ganun. Ang meron lang tayo ay makasalanang kalikasan na dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi natutuwa at sa halip ay napopoot sa atin. Hindi lang basta inis o galit, kundi puot, wrath. Hindi lang ito yung parang magaan na galit o inis, kundi ito'y puot. Kaya sa likas daw nating kalagayan, tayo ay kabilang sa kinapopuotan ng Diyos. Katulad ng mga binanggit ng mga nakaraang mensahe, na we are children of wrath, o anak ng kapuotan. The conversion book put it this way: ang Diyos na hari ay lumikha ng mga anak para maging kagaya niya sa wangis ng kabanalan. Subalit ang mga anak na ito ay bumaling sa sarili at nagnanais ng sariling karangalan, umakto sila na sila ang hari, nagrebelde at sinubukang paalisin sa trono ang hari. Kaya ang Diyos sa kanyang kabanalan at kabutihan ay mayroon ng lahat ng karapatan para tayo ay ituring na mga anak na kinapopuotan. Kinasusuklaman, hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap, at walang puwang sa kaharian. Yan po ang kalagayan natin kung hindi tayo ililigtas ng Diyos. Tayo'y dapat kapuotan ng Diyos, dapat tayo'y kasuklaman ng Diyos, tayo'y dapat walang puwang sa kanyang kaharian. Ano po ba ang ibig sabihin ng Biblia sa wrath or puot? Kasi for sure, ang puot ng Diyos ay iba sa puot na meron tayong mga tao. Pag tayo ang napopuot, iyon ay sinful and uncontrolled. Ang naga-fuel nun ay pride. Pagkamakasarili, pagkamakasalanan, paghihiganti, at nagdudulot sa atin para sumabog at makapag-isip, magsalita at gumawa ng masama. Totoo naman po kapag tayo napupuot sa kapwa, hindi, yun ay dulot ng ating makasarili o gusto nating maghiganti. Pero iba po ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos na tinutukoy sa Biblia ay puot dulot ng kanyang kabanalan at katuwiran. Hindi papayagan ng Diyos na lapastanganan ang kanyang kabanalan at katuwiran. Hindi ito kagaya ng puot natin na bigla na lamang sasabog and usually uncontrollable, kundi ito'y puot na nagpapaalala, nag-aanyaya at naguutos na talikuran at pagsisihan ang kasalanan. Ito po ay puot na nagpapaalala, nag-aanyaya, naguutos na talikuran at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Hanggat hindi tayo tunay na naboborn again, mananatili tayong subject sa wrath na ito o puot ng Diyos hanggang sa lubusin niya ang parusang nararapat sa mga hindi tumatalima at sumasampalataya kay Jesus doon sa apoy ng impyerno, kung saan itatapon ang dyablo, mga kampo nito at mga taong hindi naligtas dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagsisisi. Kasi sa ibang mga taong hindi naligtas, kasi sa ibang mga tao, minamaliit nila ang impyerno. Sa pag-aakalang iyon lamang ay isang lugar kung saan hindi mararanasan ang presensya ng Diyos. Ganoon po ang paniniwala ng ibang tao. Magaan lang sa kanila dahil para sa kanila, wala lang naman doon ang Diyos. Wala doon ang presensya ng Diyos. At okay lang sa kanila dahil sanay naman silang mamuhay na wala ang presensya ng Diyos. Siguro iniisip nila ay mas malaya sila doon. May naniniwala pa nga na death is just a cessation of conscious existence. Ibig sabihin po, nung paniniwala na yon, pag namatay ka, the end na, wala nang next. Na parang pagkatapos kang ilibing sa libingan, wala nang next. Patay ka na, nakapahinga ka na. May ganoon pong paniniwala. Yung iba naman, mapupunta ka lang daw sa ibang dimension o ibang universe. Nakita niyo po kung gaano katuso si Satanas, na iba't ibang kasinungalingan ang sinasabi niya sa mundo at sa mga tao. Kaya naman naiingganya ang mga tao na huwag maniwala sa impyerno. Kasi alam niyang
ang impyerno ay hindi lamang lugar na walang presensya ng Diyos. Ang totoo po, ang impyerno ay naroon din po ang presensya ng Diyos. Ngunit ang presensya na mararamdaman sa impyerno ay ang kanyang puot at galit sa kasalanan at sa mga taong gumagawa nito. Naroon po ang presensya ng Diyos, pero ang presensyang ipapadama niya ay puot at galit para sa mga taong gumagawa ng kasalanan, ng mga kasalanan. Kaya matinding parusa ang naghihintay sa kanila. Kaya nga palaging ginagamit ng Bible yung term na doon daw ay mananangis at manganganit ang ngipin. Imagine nyo po yung manganganit ang ngipin niya sa sobrang sakit. Hindi mo na ma-express. Literal and figuratively speaking, dahil sa labis na paghihirap, pagdurusa, pagsisisi na sana naniwala sila at natakot, labis po na sakit at lahat ng extreme kind of pain and suffering. Kayo na po ang mag-imagine kung ano ang itsura ng impyerno at kung ano ang pwedeng maranasan ng isang taong mapapapunta doon. Mararanasan niya ang puot ng Diyos. Nakakatakot po ang puot ng Diyos, di ba? At kapag naunawaan natin yon, baka po sakaling matauhan tayo at maakay sa pagsisisi. Kaya nga dapat daw po sa pag-share natin ng gospel sa mga cell natin, ipinapangaral din natin ang puot ng Diyos, hindi lamang pag-ibig ng Diyos. Gustong-gusto kasi natin yung side na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Pero dapat ipinapangaral din natin na ang Diyos ay napopuot sa kasalanan at sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Binabalanse nito ang katangian ng Diyos na siya ay mapagmahal. Kung babasahin niyo po ang Biblia, ako po ngayon ay nasa Jeremias, at nandun po nakasaad kung paano napopuot ang Diyos sa kanyang bayang hinirang. At totoong napopuot siya. Kaya wag natin pong linlangin ang mga tao na totoong ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay makatarungan din. Kaya naman si Satanas, ninakaw niya yung pagkatakot na yon para hindi sila magsisi at magpatuloy lang sa pagpapakasama. Pero tayong narito, we have to understand and believe that the wrath of God is true. Totoo po ito. Wala po itong kasinungalingan o hindi ko lang trip para matakot kayo. Mas totoo pa po ito sa katotohanan na narito ka ngayon at nakikinig. Mas totoo pa ito sa mga nakikita mo ngayon. Sabi po sa Awit 21 verse 9, sa kanyang pagdating, sa apoy sila'y susunugin, sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. At sa Colossus chapter 3 verse 5 to 6, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Nagbibiro po ba ang Bible sa mga talatang ito? Trip lang ba ng manunulat na takutin tayo? Hindi po, sa halip ganito po natin dapat bigyan diin ang tungkol sa puot ng Diyos. Dahil sa ating kalikasan. Kulang pa ba ang halimbawa sa panahon ni Noe na na-wipe out lahat sa sanlibutan dahil sa puot ng Diyos? Ang Sodoma at Gomora na pinaulanan ni Yahweh ng naglalagablab na asupre dahil sa kanyang puot. At ano po ang common denominator doon sa dalawang senaryo na yon? Kung mababasa niyo po sa Biblia, ang mga tao noon ay labis na nagpakasama at nag-violate ng kabanalan ng Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya pinaranas ng Diyos sa kanila yon? Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 6,
Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora upang maging babala na sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. They were meant to warn us. Hindi ito pananakot, ito ay babala. Hindi ito posibilidad, ito ay totoong magaganap. Ito'y nangyari na noon. Hindi man dito sa lupa, ngunit tiyak doon sa apoy ng impyerno. Kita po ninyo, it is easy to not talk about hell. Kasi very controversial itong pag-usapan. Ayaw nga po natin itong pag-usapan. Madami ang napapataas ang kilay. Dahil mas madali sanang i-downplay na lang ang gospel at pag-usapan na lang natin lagi ang tungkol sa blessing. Paano maging masaya? Paano mararanasan magtagumpay sa buhay? Paano makakapili ng mapapangasawa? At iba pang mga paborito nating topic. Gising na gising tayo kapag ganoon. At halos hindi na daw po tayo nakorap. Kung hindi ituturo, may isa daw pong pastor ang nagsabi ng ganito. Kung hindi ituturo ang tungkol sa impyerno sa church na kinabibilangan mo, tumakbo ka na, delikado ka. Kaya kung sa church na ina-attenda natin, marahil hindi dito sa CLJC, o kung ang CLJC ay hindi nagtuturo tungkol sa puot ng Diyos, hindi nagtuturo tungkol sa impyerno, at tungkol lamang sa pagmamahal ng Diyos at biyaya ng Diyos, tumakbo ka na. Si Jesus ay hindi lamang panlunas sa mga personal at pansarili nating pagnanasa. Kailangan nating maunawaan na ang puot ng Diyos, kailangan nating maunawaan na ang puot ng Diyos ang pinakamalaki nating problema. Kung hindi natin ipapahayag ang katarungan ng Diyos at minamaliit natin ang kanyang puot, ibang gospel ang pinapahayag natin. Bakit kailangan natin itong maintindihan? Ano ba ang maidudulot sa atin kapag nauunawaan natin na napopoot ang Diyos sa atin? Hinuhubog nito ang ating Christian worldview. Sabi nga, our belief shapes our lives. Kung ano ang paniniwala natin, yun din ang pamumuhay natin. Kaya kapag mali ang paniniwala mo, mali din ang maipapamuhay mo. Mali din ang maishishare mo. Kung hindi natin paglalaanan ng atensyon at hindi mauunawaan ang bad news, ang good news ay hindi rin magkakaroon ng malakas na impact sa atin. Hindi natin ma-appreciate ang ginawa ni Kristo at ang kapatawaran na pwede nating matamo. Hindi natin mauunawaan ang ibig sabihin ng talata sa Roma chapter 5 verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maililigtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Kapag naunawaan po natin kung saan tayo niligtas ng Diyos, kapag naunawaan natin na niligtas tayo sa puot ng Diyos, mas magiging malaki ang gratitude natin o pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sinong makaka-endure ng puot ng Diyos? Sinong makakakayang harapin yun, ang puot ng Diyos? Yung puot pa lamang nga ng tao, hirap na tayo. Paano pa ang puot ng Diyos? Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maligtas mula doon. Mas malaki dapat ang ating pagpapasalamat kung totoong nauunawaan natin kung gaano nakakatakot ang puot ng Diyos. Dahil sa ginawa niya sa krus, ay naging kaibigan tayo na dati mga kaaway na kinasusuklaman. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pangatlo po, kung saan tayo iniligtas mula sa takot ng kamatayan. Sa Genesis chapter 2 verse 17. Genesis chapter 2 verse 17. Genesis chapter 2 verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain.
Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito po ang siguradong konsekwensya ng pagsuway ni na Adan at Eva. Hindi man sila agarang namatay physically, sila naman ay naging spiritually dead. The moment they took a bite sa forbidden fruit, nawala sa kanila ang orihinal na katuwiran na taglay nila nang likhain sila ng Diyos. Sila'y naging marumi, makasalanan at kasuklam-suklam na mga anak ng kapuotan sa harap ng Diyos. At ganon din ang kalagayan natin lahat ngayon. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 22a, unang Korinto chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dahil dito lahat tayo ay hindi lamang mamamatay sa ating physical na katawan, ang biblikal na kahulugan ng kamatayan ay pangwalang hanggang pagkawalay sa Diyos. So mayroong dalawang kamatayan na naghihintay sa atin. Una po ay ang physical na kamatayan. At ang pangalawa ay ang kamatayan at nandun na tayo sa impyerno. Sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So hindi natatapos sa pagkamatay natin physically, kundi mayroon pang paghuhukom. Ibig sabihin, kung hindi tayo ililigtas sa orihinal nating kalikasan na patay na spirito, magiging katakot-takot sa atin ang kamatayan. At dapat lamang nating katakutan ang dalawang kamatayang nag-aabang sa atin kung hindi tayo nailigtas. Magiging katakot-takot po ang kamatayan para sa atin. Dahil para sa mga taong hindi ligtas, ang kanilang destinasyon ay impyerno at mararanasan nila ang puot ng Diyos. Sino dito ang hindi takot mamatay? Sino dito ang hindi takot sa impyerno? Pwede po bang magtaas ng kamay? Baka gusto nilang harapin ang impyerno kasi strong sila. Kung ikaw ay Kristiyano, okay lang kung ayaw mo pang mamatay for some personal reason, pero hindi na tayo dapat natatakot mamatay. Pwede pala yung ayaw mo pa, pero hindi ka natatakot kapag dumating yun. Sino dito ang inalook forward na sila'y mamatay? Si Pablo po ang perfect example nito. Sabi niya sa Pilipos chapter 1 verse 21 to 24. Pilipos chapter 1 verse 21 to 24. Sapagkat para sa atin, ang mabuhay ay si Kristo. Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kung ako man ay nabubuhay sa katawang ito, ito'y mangangahulugan na mas maraming bagay pa ang ibubunga ng aking gawain. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ako'y naiipit sa dalawang ito. Nais ko nang lumisan at makapiling si Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit ang manatili sa katawan ay higit na kailangan para sa inyong kapakanan. So si Pablo po ay naiipit siya na parang ayaw niya pang mamatay dahil alam niyang marami pa siyang maipaglilingkod. At kailangan pa siya ng mga kapatid. Pero hindi siya takot mamatay. Ang totoo ay okay lang sa kanya at para sa kanya ay mas mabuti pa kung mamatay na siya nang sa gayon ay makakapiling na niya si Kristo. Sa mga taong nagbigay ng buhay kay Jesus, ang pisikal na kamatayan ay hindi na dapat katakutan. Natatakot pa po ba tayo? Baka natatakot tayo dahil hindi pa tayo totoong ligtas. Pero sa mga taong binigyan na ng Diyos ng katiyakan na sila ay may kaligtasan, hindi na sila dapat matakot sa kamatayan. Sa halip ito ay isang pakinabang.
Alam natin ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Pero sa gusto man natin o hindi, handa man tayo o hindi, ito'y mangyayari. Tayo ay mamamatay. Pwedeng ayaw mo pa dahil baka gusto mo pang mapalaki ang mga anak mo, makita ang mga apo, makatulong sa magulang. Pero ang kamandag ng kamatayan sa usaping pisikal ay hindi na magdudulot ng takot, sa halip ay kapayapaan. Ulitin ko po. Ang kamandag ng kamatayan sa usaping pisikal ay hindi na dapat magdudulot ng takot, sa halip ay kapayapaan. Kumbaga ito ay paraan o pintuan papunta sa piling ng Diyos. Kung dito sa lupa, pag na-experience natin ang presensya ng Diyos, tayo'y parang kompleto na. How much more kapag kapiling pa natin ng Diyos doon sa langit? Kailangan nating mamatay sa ating pisikal na katawan para makaakyat sa piling ni Kristo. Yung mga taong nakakaunawa nito, kagaya ni Pablo, ay wala nang kinatatakutan. Kahit kahirapan o kamatayan. Makamtan lamang nila ang pinakamahalaga. Tinitignan niyo po ba na ang makapiling si Kristo ay ang pinakamahalaga? Mamatay man sila sa ngalan ng pagsunod sa utos at misyon ni Kristo, ay okay lang dahil para sa kanila ito ay pakinabang. Pero sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus, hindi pa totoong sumasampalataya at nagsisisi, ang kamatayan ay dapat lamang katakutan. Wala nang iba pang pinakanakakatakot na pwedeng mangyari sa isang tao, kundi ang mamatay na walang kinikilalang Kristo. Wala na daw pong ibang pinakanakakatakot na pwedeng mangyari sa isang tao, kundi ang mamatay ng walang kinikilalang Kristo. Nakakatakot bumagsak sa exam. Nakakatakot malugi sa negosyo. Nakakatakot magkasakit. Mawala ng trabaho, malubog sa utang, mag-fail sa career. Pero dapat ang pinakakatakutan natin ay ang abutan ka ng kamatayan nang hindi ka nagsusuko ng buhay kay Jesus. Ang dapat na pinakakatakutan natin ay ang abutan ka ng kamatayan nang hindi ka pa nakakasuko ng buhay kay Jesus. Kapag ganon, ang physical na kamatayan ay magiging pinto papunta na sa mas nakakatakot na lugar. Ang pangalawang kamatayan, at yun ay ang impyerno. Sabi po sa Pahayag chapter 21 verse 8. Pahayag 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. At sabi nga sa naunang punto, hindi lang ito basta pagkawalay sa Diyos, kundi dito rin ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Para sa mga taong gumagawa ng kasalanan at hindi nagsisi at tumalima sa inaalok ng mabuting balita. Isang lugar daw ng lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Imagine niyo po yun. Sabi po sa Revelation chapter 14 verse 11, the smoke of their torment ascends forever and ever. Wala daw pong katapusan. Gaano katagal ang forever? Na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod, sabi sa Marcos chapter 9 verse 48. Dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sana'y nauunawaan po talaga natin ang impyerno, ang pangalawang kamatayan, kapag hindi tayo totoong nakasuko ang buhay kay Jesus. Dito tayo gustong iligtas ni Jesus. Hindi lang sa kahirapan, hindi lang po sa kawalan ng direksyon o purpose, hindi lang sa kabiguan o failure, hindi lang sa sakit ng karamdaman, at hindi lang sa buhay na ito,
kundi sa naghihintay na kapahamakan at labis na paghihirap doon sa apoy ng impyerno. Ito po dapat ang pangunahin nating motivation kung bakit tayo sumusunod at sumasampalataya kay Jesus. Ang pagsunod natin ay hindi lamang dahil sa mga bagay na panlupa, hindi lamang sa mga himala. Kaya ni Jesus gawin ang lahat ng yan. Pero may mas malalim at mas malaki siyang nais malunasan. Sabi sa Juan chapter 6 verse 26 to 27, sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap niyo ako dahil sa mga himalang nakita ninyo. Hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Huwag nating hanapin si Jesus dahil lamang sa mga pagkaing nasisira, na ang ibig sabihin ay mga bagay na temporary. Higit sa mga ito, siya ay nag-o-offer sa atin ng isang uri ng tinapay na hindi nasisira at isang uri ng tinapay na nagbibigay buhay. Ito ay buhay na walang hanggan. Kung si Jesus para sa inyo ay kailangan nyo lamang para sa mga bagay sa mundong ito, kayo na po ang pinakahabag-habag. Kung si Jesus para sa inyo ay kailangan nyo lamang para sa mga bagay sa mundong ito, kayo na ang pinakahabag-habag. Kung tinanggap natin si Kristo, hindi lamang dahil sa tinapay na nasisira na pwede niyang ibigay, kundi sa tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang kanyang sarili na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo, para tayo'y mapatawad at mailigtas. Ang kamatayan at ang impyerno kung gayon ay mawawala na ng kamandag at tagumpay sa atin. Ang pangalawang kamatayan ay hindi na natin mararanasan kahit doon talaga dapat tayo mapunta. Habang ang pisikal na kamatayan naman ay magiging isang magandang kabanata ng pagtatapos ng buhay sa lupa at ito na may pagsisimula ng isang walang hanggang pamamahinga. Hindi lang sa buhay na ito ang benepisyo ng krus ni Jesus. Mas malaking benepisyo ay matatanggap natin pag tayo'y namatay na. Sinong excited na? Sa kung paanong ang kamandag din naman ng kamatayan, dulot ng kasalanan, sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos ay mas katakot-takot sa kabilang buhay. Nakita niyo po yung dalawang pinagkaiba? Sa mga taong ligtas, ito'y magandang kabanata, ito'y magandang karanasan, ito'y magbibigay sa kanila ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Pero sa mga taong hindi ligtas, ito'y nakakatakot. Ito po'y nakakatakot. Ang kamatayan ay nakakatakot para sa mga taong hindi pa ligtas. Saan ba talaga tayo dapat maligtas? Sana po by this time ay malinaw na sa atin kung gaano kadilim ang masamang balita upang mas magliwanag ang ebanghelyo ng Panginoon. Si Jesus ay hindi lamang panlunas sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundo dahil kapag yun lamang ang motibasyon natin, baka isipin natin hindi na natin kailangan si Jesus. Kapag nasolve na ang mga bagay na iyon, hindi na natin kakailanganin si Jesus. Sa halip, we must understand na kailangan nating iligtas mula sa sumpa ng kasalanan, mula sa poot ng Diyos, at mula sa takot na dulot ng kamatayan. Sa akin pong pagtatapos, I want to talk to 3 groups of people. Una po sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus. Hindi pa nananampalataya at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sana'y malinaw sa inyo na kailangan tayong maligtas sa kasalanan, sa puot ng Diyos at sa kamatayan. Ito'y mga bagay na hindi natin kayang iwasan sa ating sariling kaya. Kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo si Jesus. Totoo ang impyerno at yun lamang ang iyong pupuntahan kung hindi ka ililigtas ni Kristo. Lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba,
sumampalataya, magsisi, at tumalikod sa mga kasalanan. At ikagagalak naman ni Jesus na ika'y patawarin at iligtas. Hindi dahil mabait ka o may espesyal kang katangian, kundi dahil mahal ka niya. At siya mismo ang pumili na siya'y maghirap at mamatay upang ikaw ay magtamo ng buhay. Pangalawa, gusto kong kausapin ang mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano, pero ang tiwalang inilaga kay Jesus ay para sa mga bagay na panlupa lamang. Magsuri po tayo ng ating sarili. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Subukin daw po natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay may totoong pananampalataya sa totoong ibanghelyo. Baka ibanghelyo ang pinaniniwalaan at ipinahahayag natin. Baka ibang Jesus ang kilala natin. Dahil ang Jesus na pinapangaral ng Biblia at ang mga naunang alagad ay si Jesus na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, muling nabuhay at nagumpay, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, hindi kagalingan, hindi direksyon, hindi tagumpay sa buhay na ito, kundi buhay na walang hanggan ang inaalok niya. Hindi rin promotion, kundi higit sa lahat ay pangwalang hanggan ang nais ni Jesus na malunasan. Kung hindi ganoong Jesus ang tinanggap mo, o baka sa isip mo'y tinanggap mo siya pero para lamang malunasan ang mga problema mo sa mundo, baka nga wala sa iyo si Kristo at hindi mo talaga siya kilala. Sa gayo'y maaari kong sabihin na wala ka rin ng pananampalataya na kinakailangan para maligtas. Kailangan mong magsiyasat ng sarili, lumapit kay Jesus at sampalatayanan ang pangwalang hanggang biyaya na nais niyang ibigay. Sa pagsampalataya sa totoong ibanghelyo, maaring maranasan at makamtan mo ang mga bagay na panlupa na nais mo, pero maaring hindi. At wala tayong karapatan na questionin ang kalooban ng Diyos. At isa pa, hindi naman yun ang ipinangako ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan, kundi ang mailigtas tayo sa kasalanan. Kaya kahit hindi mangyari ang mga inaasahan natin, huwag natin kukwestiyonin ang Diyos sa Kanyang kalooban. Aayusin niya ang mga values mo o mga pinapahalagahan mo sa buhay, ang mga relasyon, ang mindset. Pero lahat ng ito ay bonus lamang. Ang pinakamahalaga, ang major ay ang katotohanan na nais ni Jesus iligtas ka at makasama sa buhay na walang hanggan. Patatlo po, na gusto kong kausapin, kung ikaw ay totoong Kristiyano na at malinaw na sa iyo kung saan tayo iniligtas ni Kristo, sa Hebreo chapter 2 verse 1 ay sinabi, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. At sa NLT version, ang sabi, so we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Narinig na natin ang mabuting balita. Gets na natin. Pero we must still listen very carefully. Kailangan pa rin nating patuloy na mag-aral at makinig. Kailangan nating paalalahanan ang sarili natin tungkol sa kaligtasan at pag-asa na ating tinanggap. Kailangang ituon natin ang ating isip sa mga dakilang katotohanan na ito. Dahil kung hindi, we may drift away from it. Maaring maligaw o mawalay tayo dito. Mawawala tayo, mapapalayo tayo. Napakadali pa naman nating ma-sidetrack o maligaw. Kaya kung hindi natin ito paulit-ulit na papakinggan at bubulayin, kahit alam naman natin, baka hindi na natin mamalayan ay lumalayo na tayo hanggang sa ibang gospel na rin ang niyayakap natin at ibinabahagi sa iba. Ang act of drifting pa naman ay hindi nangyayari ng biglaan, kundi it happens gradually, paunti-unti, hanggang sa ma-realize na lang natin na ang layo-layo na natin sa katotohanan.
Dati ang lakas ng impact ng gospel sa atin. Kilig na kilig tayo sa pag-ibig ni Jesus. Pero bakit after ilang buwan o taon, wala na? Kaya we need to preach the gospel to ourselves every day. Kung saan nga ba tayo iniligtas ng Diyos. Kailangan nating ipaalala sa ating mga sarili kung paano katakot-takot ang masamang balita at gaano kadakila ang ginawa ni Jesus para tayo ay maligtas. Uulitin ko po, kailangan nating ipaalala sa ating mga sarili kung gaano katakot-takot ang masamang balita at kung gaano kadakila ang ginawa ni Jesus para tayo ay maligtas. Ngayong umaga, ang hamon sa atin ay bumalik kay Kristo. Bumalik sa Ebanghelyo, sa totoong Ebanghelyo. At muling pag-alabin ang kapangyarihan nito sa ating mga buhay at sa ating iglesia. Habang nabulay ko po ito, mensahe na ito, na-refresh nga ulit ako sa gospel, sa totoong gospel. At naunawaan kong muli na napakagrabe pala talaga ng kaparusahan na maaari nating maranasan kung hindi tayo ililigtas ng Diyos. Minsan nawawala tayo, nasa sidetrack tayo kapag marami ng problema, doon na tayo nakafocus. Pero ang totoo palang ginawa ni Jesus sa atin ay iniligtas tayo sa kapahamakan ng kamatayan at ang pagdurusa sa impyerno. Salamat sa mga paalala at sa mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat at higit na na-appreciate, Panginoon, ngayon ang Ebanghelyo. Salamat sa pagliligtas na ginawa ninyo sa amin. Salamat na muli mong pinaalala at pinaunawa na ang kailangan ng aming kaluluwa, ang pinakakailangan ng aming kaluluwa ay maligtas. At secondary na lamang ang mga bagay dito sa mundo. Salamat, Panginoon, na ipinakita mo sa amin kung gaano kadakila ang pag-ibig mo. At pinakita mo rin kung gaano katindi ang puot mo. Pero salamat sa pagliligtas na ginawa mo. Salamat na kami hindi karapat-dapat, kami kasuklam-suklam. Kami hindi malinis sa harapan ninyo. Pero salamat sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon na ng pagkakataon na maligtas kami mula sa aming mga kasalanan. Mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat na meron ng pagkakataon at naging posible na, Panginoon, ang makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Salamat na hindi na rin dapat namin katakutan ang kamatayan, Panginoon. Bagkus dapat i-look forward namin na makapiling ka at maranasan ka sa buhay na walang hanggan. Purihin ka sa lahat ng iyong ginawa at nawa, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, ay magdulot sa amin ng higit na pagpapahalaga sa iyo, higit na pagsunod sa iyo, Panginoon, higit na pag-appreciate sa biyaya mo, Panginoon, na kailanman na hindi namin karapat-dapat na tanggapin. Salamat, aming Diyos, sa buhay na walang hanggan. Palalangin ko, Panginoon, na muling pag-alabin mo ang aming desire na ibigay ang aming buhay sa iyo at limutin ang aming mga sarili, makasunod lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Lahat ng papuri, pagdakila at pagpapasalamat ay para sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.